tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered! From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Akay ng bawat issue, dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. 9 na. Kailangan laging Ang 9 na sa buwan ng Abril taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. laging patas. Ang pagtalakay Fuel subsidy, 10% per liter na fuel subsidy sa PUBs at 20% discount sa commuters, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Paggunita sa ika-84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, sinalubong ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. VP Sara Duterte nakiisa sa pag-aalala sa mga bayaning Pilipino sa Davao City. Presyo ng petrolyo, posibleng bumaba naman sa susunod na linggo batay sa uling 3 araw na trading sa world market. Pandaigdigang presyo ng langis, patuloy ang pagbaba matapos ang ceasefire deal sa pagitan ng US at Iran. Posibleng koneksyon sa iligal na paihi ng langis sa Navotas at Laguna iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para humarap si dating Governor Chavit Singson ipinagpaliban. At bagyo sa labas ng Philippine Air Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa litanya ng mga balita ay inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong polisiya ng pamahalaan na layong protektahan ang sektor ng transportasyon. Ganon din ang mga commuter mula sa epekto ng krisis sa langis. Batay sa naging desisyon ng Uplift Committee, formal ng arangkada sa 15 ng Abril ang service contracting program ng DOTR sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong direktiba, magpapatupad ang pamahalaan ng 20% discount sa pamasahe para sa lahat ng mga commuter. Kasabay nito, babayaran naman ng gobyerno ang mga operators at drivers sa pamamagitan ng service contracting upang matiyak na hindi naantala ang kanilang serbisyo sa publiko. Tatagal ito ng 3 buwan at tinaasang magbibigay ng malaking tulong sa mahigit 50,000 mga PUBs at 15 milyong mga pasahero. Narito si Marcos. Krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero.
Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Samantalang nagsagawa ng kilos protesta ang bagong alyansang makabayan na Obayan kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan na ngayong araw. Bilang pagkondena sa anilay marahas na hakbang ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil dito. Nagsimula ang pagmarcha ng grupo kasamang ilang transport at consumer group sa bahagi ng Calao Avenue at Taft Avenue patungo ng US Embassy sa Rojas Boulevard. Pero hindi nakarating ng embahada ang grupo ng mga rallyista dahil sa pagharang ng mga pulis kaya isinagawa na lamang ang programa ng kanilang protesta sa Calao Avenue. Panawagan din nila na paalisin na ang mga tropang Amerikano sa bansa at itigil ang balikatan exercises para hindi madamay ang Pilipinas sa mga sigalot o digmaang kinasasangkutan ng Amerika. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sinariwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban sa Bataan para sa ating kapayapaan ngayong araw ng Kagitingan. Kinilala nito ang mga veterano na ani ay hindi makakalimutan ang kanilang ambag lalo na sa ating kasaysayan sa kanilang pakikipaglaban. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Marcos na iba ang hamong kinakaharap ngayon kumpara noon, gaya ng mataas na presyo ng langis pero patuloy na sinisika pa rin na kaharapin. Narito ang kanyang tinig. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap at may parehong pinagdadaanan. Samantala, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa paggunita ng ika-84th anniversary ng Kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Pinangunahan ni Duterte ang pag-aalay ng bulaklak bilang simbolo ng respeto at pasasalamat sa mga bayaning nagsakripisyo ng kanilang buhay. Dumalo rin sa pagtitipon ng ilang veterano, uniform personnel at iba pang sektor. Samantala, sa video message ni VP Duterte, ginit nito nga ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa matibay na paninindigan na protektahan ang soberanya. Anya, anumang pagtatangka ng mga banyaga na manghimasok sa hustisya ay hamon sa kalayang ipinaglaban ng mga bayani sa Bataan. Pakinggan at panuorin po natin si Vice President Sara Duterte. Kagaya ng ating mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas. Samantala, good luck sa kanya! Ito ang maigling tugon naman ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman dinidetalya ni BP Sara ang kanyang naging payag na ginawa sa sidelines ng paggunita sa ika-84 na araw ng Kagitingan sa Davao City. Una nang nilinaw naman ang Pangulo sa publiko na siya ay nasa mabuting pangatawan at basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa internet. Good news na nga ba para sa mga motorista? Namumuro ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo base sa 3 araw na trading sa world market. Sa pagtayo ng Mean of Platts Singapore, posible ang hanggang 7 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, 3 pesos sa gasolina at 5 pesos sa kerosene. Pero posible pang magbago yan sa 2 araw pang trading day sa world market. Resulta umano ito ng napagkasundo ang ceasefire deal ng Estados Unidos at ng
Iran. Samantala sa global oil prices, bumaba rin ang presyuhan kung saan bumaba ng 15% o $92 per barrel ang global benchmark oil price. Mas mataas pa rin kung ikukumpara sa $70 per barrel na presyo noong bago pa mag-Pebrero o February 28 nang sumiklab ang US-Israel laban sa Iran. Samantala, sa kaugnay na balita, 3 araw nang bumababa ang halaga ng langis sa world market. Mula Abril 6 hanggang kahapon, ang global crude prices ay naitakda sa mga sumusunod: diesel 7 liter o 7 pesos per liter, gasoline 3 pesos per liter, kerosene 5 piso kada litro. Ang rollback ay nagumpisa ng magkasundo ang Amerika at Iran para sa ceasefire. Sa kabila nito, pinapaalam ng Department of Energy na hindi agad-agad namang mararamdaman ang pagbaba ng halaga ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Pinaiimbestigahan sa Kongreso ang posibleng sabwatan ng oil company sa pagtatakda ng lingguhang pagtaas sa halaga ng kanilang produkto. Ang kahilingan ay ipinabot din ni House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo sa Energy Regulatory at Philippine Competition Commission. Ginawa ng mambabatas ang hakbang matapos umapila si Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development sa dalawang ahensya na gamitin ang kanilang kapangyarihan na masiguro na patas ang ipinapataw na fuel price adjustment. Ayon sa kinatawan ng 2nd District ng Marikina, mahalaga na malaman kung may kapangyarihan ng ERC at PCC na pigilan ang posibleng sabwatan ng oil companies upang mapawi ang hinala ng publiko. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, hindi pa nakikita naman ng Department of Energy na mauuwi sa fuel rationing o pagrarasyon ng petrolyo ang global oil crisis. Naniniwala si Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa ito kailangan dahil ginagawa naman ng gobyerno ang lahat para masigurong may sapat na supply ng petrolyo. Ayon kay Garin, sa kabila ng limitasyon sa batas at mandatong pinagkaloob ng Kongreso sa DOE, pinaigting nila ang hoarding policy at may guidelines na silang inisyo sa mga oil company. Patuloy rin na niya ang ahensya sa pakikipag-ugnayan sa Diplomatic Corps para sa posibleng bagong suppliers ng petrolyo. Ngayong linggo, darating sa bansa ang 900,000 barrels ng petrolyo na binili ng gobyerno sa Malaysia. Nagsasagawa na ng cross-matching ang Philippine National Police sa posibleng ugnayan ng mga iligal na operasyon ng langisan Navotas City at Laguna. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sinisilip na kung iisa lang ang pinagkukunan ng recycled oil at kung may koneksyon ang mga ito sa organized oil pilferage groups. Gate ni Nartates, magiging agresibo ang PNP sa pag-iimbestiga para matukoy ang mga nasa likod nito. Magugunitang 9 na individual ang naaresto ng Highway Patrol habang 65,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 9.75 million pesos ang nakumpiska sa isang raid sa Navotas Fishport Complex. Sabi sa Camp Crame ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inaalam na ng pulisya kung sino ang may-ari nito. Pakinggan po natin si PNP PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Immediately or today sa Marina para alamin yung pinaka-may-ari registered owner na nasa vessel at sa DOE para naman sa documentations. Bukod po sa pagpapayo ng PD 8065 illegal trading petroleum products, ang kung ito ay papasok din sa paglabag na batas sa pambansa bilang 33, yung tinatawag natin ako. Samantala, umabot na sa 15 naman ang kasong isinampa ng Philippine National Police kaugnay ng hoarding at profiteering ng langis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa naturang bilang, 5 ang mula sa Eastern Visayas, 4 sa Bicol Region, 3 sa National Capital Region, 2 sa Central Luzon at 1 sa Davao Region. Kabuoang 34 na individual naman ang kinasuhan kaugnay na mga nasabing paglabag. Sa pinakauling monitoring ng PNP, umabot na sa 393 gasolinahan ang pansamantalang nagsara na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Kanselado ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersyal na flood control project sa darating na April 14. Ay kay Senate President Pro Tempore at Chairman ng naturang komite na si Senator Panfilo Ping Lacson, ang kanselasyon ay dahil hindi pa nakasumite ng kanyang sinumpaang salaysay si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Maliban pa ito sa kawalan pa rin ng sapat na bilang ng pirma sa kanyang inilabas na SBC Partial Committee Report hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Sabi ni Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsumiti na si Singson ng kahit kopya ng kanyang draft affidavit at kung may 5 pang miyembro ng komite ang lalagda sa partial committee report upang maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 19 na lugar sa bansa ang maaaring makaranas sa mapanganib na antas ng heat index ngayong araw na ito ng kagitingan. Ayon sa pagkasa DOST, posibleng sumampa sa 42 degrees Celsius ang init sa Cotabato City, Dumangas at Iloilo. 41 degrees naman ang tinatayang heat index sa Baler at Kasiguran, Aurora. Ngayon din sa Catarman sa Northern Samar, sa Catbalogan sa Iloilo at sa Pili, Camarines Sur. Samantala ang iba pang mga lugar na posibleng makapagtala ng 41 degrees ay ang Borongan City, Butuan City, Kamiling sa Tarlac, Coron sa Palawan, Cuyo sa Palawan, Dagupan City sa Pangasinan, Dipolog City, Giwan sa Eastern Samar, Masbate City, Puerto Princesa at Zamboanga City. Nagbabadya naman na maging super typhoon ng tropical depression na namataan ng pag-asa sa labas ng bansa. Ang tropical cyclone ay huling namataan sa layong 2,845 kilometers silangan ng hilagang silangan ng Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers kada oras at pagbugso na 70 kilometers per hour. Sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawagin sa pangalang Kaloy. Sa ngayon ay nananatili wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang tinutukoy na tropical depression. Ayon sa pag-asa, maliit ang tsansa na ito ay maglandfall sakaling pumasok sa PAR. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon, masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Talakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang Kagitingan, bayani naman partner ng Yakap program ng PhilHealth sa Southern Tagalog ang ating kakausapin. Marami kasi nagtatanong, ano ba itong Yakap? Sino ba ang mga kwalipikadong maging benepisyaryo nito? At paano bang lumapit? Paano bang makikinabang dito sa Yakap na ito? Kaya ngayon hoy, naghanap tayo ng ating makakausap mula mismo sa Region 4A, ang kanilang PhilHealth Yakap focal person na si Dr. Daisy Apolinar ng Region 4A ay nasa linya natin. Dr. Daisy, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon, Sir Henry, Ma'am Karen. Good afternoon po. Ayan, nako. Kumusta kayo rin? Ayos naman po. Ma'am, pakihina lang na konti nung inyong audio siguro. Baka mag-feedback tayo. Ayan. Ganda ng gusto ko yung smile ni Doktora. Mainit pa sa summer. Bright and sunny. Yan ang pag-describe ko sa ngiti ni Doc. Pero nawala naman na siya ng audio. Ayan. Ma'am, mainit Ang init dyan sa lugar niyo siguro ngayon. Opo, mainit po. Mainit po ngayon. Alright, sige. Ma'am, simulan nga natin ang Q&A. Bakit naririnig ko yung boses? Ang gwapo pala ng boses na ngayon ko nalaman. Siguro pero ipa-adjust kaya muna natin para walang feedback, no? Ma'am, paki-adjust ulit ng konting audio ninyo siguro si TV, RHTV, paano bang pa-i-assist siya? Pa-assist naman si Doc, RHTV kung paano. Hintayin natin si Doc na mag-re-establish ulit. Kasi narinig namin ni Karen yung magsasapawan ho kasi kapag ang boses ay baka pwedeng gamitin natin ng ipinagbabawal na technique, Diyosa. Ano yun? Yung nasa phone ng audio, nasa video, nasa phone ng nasa Zoom ang video. Nasa Zoom ang video. Wow. Yun ang technique namin ni Karen yun. Ang tawag po doon ay multimedia technique. Ang ipinagbabawal na technique. Sige, Doc, ganito ang gagawin natin. Tatawag ko sa i-mute niyo po yung audio sa laptop o sa computer. Tapos gamitin nyo lang po yung cellphone. Doon po kayo magsasalita para maririnig po namin kayo. I-open nyo lang yung beautiful face ninyo sa Zoom. Sayang naman kasi hindi makikita yung bright and sunny na ngiti ni Dr. Daisy. Kasi very important po ito para naman makapaglingkod tayo doon sa mga, lalo po doon sa mga kababayan namin dyan sa Quezon. Tinutulungan din kasi namin yung aming governor, si Governor Helen Tan, na maintindihan ng marami sa mga taga Quezon kung ano ba itong PhilHealth na ito. Kanya, okay na? PhilHealth Yakap. Tsaka at the same time pala, hindi lang naman sa mga taga Region 4A. Pero lahat ng buong Pilipinas yata covered nito kasi PhilHealth to isa naman doon patakaran, makinig kayo. Dr. Daisy, balik po kami sa inyo. Okay, hi Doc, welcome back. Medyo mahina. Hindi ko po masyadong marinig. Siguro kailangan adjust ko lang po. Kailangan may po siguro kayo. Kailangan may headset po kayo. May earphones o headset. Para hindi po mag-feedback. Ayan, mag-headset kayo, ma'am. Mag-earphone si ma'am. Mag-earphone na si ma'am. Ayun. Sige. Take it away muna. Ilang commercial break muna, babalikan natin. Doktor.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better Ang News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa music, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. Okay. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go-ghost na. Go-ghost ko to. Isasagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ayan na. Balik na tayo. Take 2. Tayo kay Dr. Daisy Apolinar, ang focal person ng PhilHealth accreditation dyan po sa Region 4A. Doktora, balik po tayo sa Himpapawid, ma'am. Apo. Ayun. Kinig na po. Ayun. Yes, and malinaw na malinaw. Loud and clear, and you're beautiful on TV as well as in person. Okay. Doktora, unang tanong po, ano ba itong yakap program ng PhilHealth at papaano po at sino po ang mga makikinabang dito? Opo. Ang YAKA po is Yaman ng Kalusugan Program. Si PhilHealth po kasi ay mahilig siya sa acronym. So, Yaman ng Kalusugan, siya po yung nag-stand for the YAKA itself. Yung YAKAP. Apo. So, dati po siyang konsulta, PhilHealth konsulta, way back 2021. Sila po ay assuming po na ang pasyente pag pumunta sa doktor, yun po ang tinatawag nating basic consultation. So pag sinabi po natin Yaman ng Kalusugan, pinalawig po siya, hindi lang po siya consultation. So andyan na po ang ating primary care facility na nag-o-offer po ng healthcare screening hanggang consultation, dispensing of medicines, prescription po ng basic medicines. Andyan po ang ating cancer screening. Andyan din po ang ating PhilHealth Gamot. Pumasok na po si PhilHealth Gamot. So, mas napalawig po siya sa ating sa pangunguna po ng ating President Marcos. Pinalawig po niya ang basic na konsulta. Okay. So, 2020. Okay. Sa mga nakikinig po, nabanggit ninyo dalawa, konsulta at saka gamot. Ibig sabihin, gamot, saka cancer screening po. Kasama niya din si cancer screening. Okay. So, paano pong proseso? Halimbawa po, ako'y nakikinig ngayon, ako'y senior citizen o ako'y hindi naman senior citizen. Basta wala akong kakayahang magpagamot at bumili ng gamot, partner, sa mga
mamahaling doktor at mamahaling ospital. Gusto ko sa yakap ako maka-avail ng serbisyo. Anong gagawin? So, ang yakap po natin is primarily outpatient po siya. Hindi po siya under ng emergency packages ni PhilHealth. So, ang kailangan pong gawin, actually, ang ating pong yakap is all Filipinos po. Lahat po ng Filipinos are eligible. So, hindi po ibig sabihin na pag tayo po ay may PhilHealth ID, automatic po tayo na naka-register din sa ating yakap. So, ang gagawin po ng ating mga senior citizens, primarily na nangangailangan po ng gamot, tayo po ay magpaparehistro kung wala po tayong PhilHealth ID. So tayo po ay pupunta sa atin po mga local health issues offices para matulungan po tayong sulat po yung ating PMRM, ating PhilHealth member registration form. Kung wala pa po tayong PIN, PhilHealth Identification ID. Kailangan po kasi lahat ng Pilipino po ay tayo po ay may sari-sariling PhilHealth Identification number. So kung wala pa po tayo noon, sa local health insurance office po tayo. So yun yung unang step, Dr. Daisy Apolinar, no, Doc? Oo, na kailangan mag-apply muna, magparehistro sa PhilHealth, magkaroon ng, kumbaga yung PIN, o yung ID number. Opo. Yun yung munang importante. Kung wala po ay magtungo po saan po ulit yung, Doc? Sa pinakamalapit po na local health insurance office. Ayan. Sa Region 4A po, ang Region 4A po kasi is Calazon lang po kami. Calazon. So Laguna, Quezon, and Cavite. So hindi pa po kasama si Batangas at si Rizal. So may kanya-kanyang regions po sila. Okay. So meron po tayong 2 offices po sa Cavite, 2 po sa Laguna, at 2 din po sa Quezon. So tigda-dalawa sa mga probinsya na nabanggit nyo. So, pero madali lang naman po ba, Doc, na mag-apply? Hindi naman po tayo abutin ng buong maghapon? Ay, hindi naman po. Basta masagutan lang po yung ating forms. Magdala po ng valid IDs. Kung wala pong valid IDs, birth certificate po inaalaw. At kung wala naman po talagang katibayan ng katauhan, yun po ay tutulungan po ng ating mga local health insurance offices po para magkaroon po sila ng ID. Okay, Doktora, tika muna. May binanggit kayong lugar kung saan magpapatala o magpaparehistro. Ibig sabihin, kailangan pumunta po doon, hindi ho ba pwedeng sa mga local health center o online? Pwede naman po silang matulungan. Kung halimbawa po sila po ay nasa health center, may yakap facilities, yung pong yakap facility ang tutulong po sa kanila para madala po ang kanilang form ID sa ating pong local health insurance offices po. Para makakuha po ng ID, PhilHealth Identification Number. Okay. So hindi pero may po ay pwedeng matulungan. Pero may online application din po ba? Yung online po ay ngayon po ay prefer po ang local health insurance office po na gagawa po nito para maka-issue ng ID. Ang online po natin ay para po sa rehistro naman ng yakap. Sa yakap naman siya. Hindi po sa ID ni PhilHealth. So kailangan, for the PhilHealth ID, kailangan ay personal na pumunta. Oo. Kung hindi ka pa miyembro. Opo. Opo. Kung hindi pa po tayo miyembro ni PhilHealth. Pero hindi ho ba so mas iba po si yakap kasi. Hindi ho ba automatic naman pagka ikaw ay senior citizen? Basta ayon sa Universal Healthcare, hindi ho ba pag Pilipino ka, automatic yun? Pero miyembro ka na ng PhilHealth. Pero kailangan po magpatala pa rin, di ba? Kailangan pa po magpatala kasi kailangan po nilang makakuha ng identification number. Okay. Para makakuha po, may mga requirements po talaga. Okay, so dito na tayo sa yakap. So, lahat po tayo ay
Pero lahat naman po tayo ay talagang eligible po para sa atin po. We are all eligible para maging PhilHealth members. Kailangan lang ng ID. Okay, sige. Kung halimbawa miyembro na ako ng PhilHealth, meron akong ID, gusto kong magparehistro naman doon sa Yakap. Opo. Paano magpayakap, Sir Henry? Gusto ko magpayakap. Paano ho naman paano ho yung proseso ng registration sa Yakap? Yan. Ang tawag po natin, pagyakap naman po siya, is selection and assignment. So, binago na po yung term kasi ang registration po, ginagamit na lang siya sa PhilHealth ID. PhilHealth Identification Number. Ngayon po, para tayo ay magpayakap, maging isa po tayo sa mga beneficiary ng ating Yakap program, kailangan po tayo naman po ay magkakaroon ng selection ng Yakap facility at magkaroon po tayo ng assignment. Ang ginagamit po natin, Sir Henry at Ma'am Karen ngayon is the eGov app. The Super eGov app. Yan po ang talagang pinapatupad para po easy accessibility po sa lahat po ng Filipinos. So, enhance po ang ating eGov app. So, yun naman po ay online na siya. Tayo po ay tutulungan din ng ating mga local health insurance offices, pati rin po ng ating pong mga Yakap facilities. Kung halimbawa po ako, gusto ko sa isang malapit na Yakap facility na katabi po namin, pwede po akong pumunta, pwede po akong magpa-assign sa kanila, or pwede rin po tayong pumunta sa local health insurance office, pwede rin pong eGov app. Yun po ang gagawin. Okay. Malinaw na, partner. Kung wala kang ID, i-separate lang natin. Kung, alam mo, miyembro ka ng PhilHealth pero wala kang ID, pupunta ka sa local health center, may pipil up ang karon, yung application mo sila nang bahala magdala doon sa mga health insurance office. Pag may ID ka na, para maka-avail ka ng Yakap program, kinakailangan mo namang magparehistro doon sa sistema ng Yakap program through eGov. Yes, opo. Okay. So, kung hindi mo alam yon, pumunta ka din sa health center para mag-guide ka. Para mag-guide ka kung paano ka magrehistro. Mag-guide. Okay. Opo. Okay. So, pag-rehistrado na, ano ang makukuha mo? Pag-rehistrado ka na sa Yakap. So, pag tayo po ay nakarehistro na, so ang gagawin po ng ating Yakap facility, may tinatawag po tayong first patient encounter. Baka medyo... Anong ibig sabihin yan, ma'am? First patient encounter. First patient encounter. Yan po ay parang interview siya doon sa ating member para po makuha ang kanilang health profile. So, ilang taon na sila, ano po yung sakit na meron sila, ano po ang mga ginawang operations, yun po ay health profile with patient. So, malalaman po kung anong risk. Meron po ba siyang hypertension, diabetes, para yun po ang pagtutuunan kung saan po bibigyan siya ng nararapat na management. Kasi ang Yakap po natin, nakalock-in po tayo sa isang Yakap facility. So malalaman po ng doktor na ito ang kanyang risk factors, ito po ang kailangan nating pagtuunan sa pasyente nito. Kailangan siyang maalagaan. Yun po ang isa sa kailangan pong gawin sa first patient encounter. Okay. Pagkatapos po nun, Doc? Pag po siya ay na first patient encounter, meron po tayong tinatawag na PhilHealth Check Utility. Kailangan po na ma-verify natin kung yung pasyente nga po ba ay yung tugma doon sa nakalagay na ID sa kanyang pong PIN. So minsan po kasi nagkakaroon tayo ng issue, baka hindi yung tao na yun yung pumunta, baka na-swap sa ibang tao. Kasi binabayaran po ni PhilHealth yun eh. May bayad ang first patient encounter na 680. Yun po ay binabayaran sa facility. Sa services po nila. Kaya may control po si PhilHealth na pag pumunta po si pasyente or the first patient encounter, totoo po ba na itong pasyenteng ito ay siya po yung talagang magpapacheck. Okay. So pag na first patient encounter na po, so yan po. Pag first patient encounter na po. Okay. So pagkatapos ng first patient, meron na pong
nung patient first encounter. Na-verify na ikaw ngayon, doon na tayo sa doon na tayo partner sa libreng gamot sa yakap. Paano naman makakakuha ng libreng gamot at sino ang pwedeng makahingi ng libreng gamot? So, itutuloy muna natin, Sir Henry, yung process po. So, pag yung pasyente na first patient encounter, magkakaroon po ng empanelment. So, empanelment po, merong agreement yung pasyente at yung yakap facility na yung pasyente po ay dun siya makikita ng doktor. Dun titingnan yung kanyang health assessment sa buong isang taon. Pag siya po ay empaneled na, tutuloy po ang pasyente for consultation ni pasyente. So sa consultation po, dalawa po ang pwedeng mangyari. Pwede po siyang bigyan ng prescription. Meron po tayong 21 meds na nakapaloob po sa ating yakap facility. At meron po tayong medicines na 54 medicines. Yun naman po ay nakapaloob sa ating PhilHealth gamot. So ngayong taon po na ito, hindi pa po siya magkasama. So hopefully by next year po, yung buong 75 meds po na yun ay nasa loob na po ng PhilHealth gamot. So ang pangalawa naman po, kung kailangan po ng reseta ng prescription or yung request para po sa mga laboratorio, may dalawang laboratorio din po si Yakap. Yung laboratorio po na basic na 15 nasa loob ng Yakap facility. Meron din po tayong cancer screening na nasa loob naman po ng ating accredited cancer screening facilities po. Okay. So, Doc Daisy, may mga nagtatanong din dito. Under Yakap po, may kasama rin po ba dito na mga laboratory tests, mga screenings? Aside from nabanggit nyo nga po, may cancer screening po. Yung iba pong mga screening at mga laboratory, pwede rin po bang isama yan sa Yakap? Meron po tayong sets of 15 laboratories. Yung pong mga basic natin, kasama po siya. Yung po mga CBC, mga po natin, lipid profile. Kasama po ito sa mga test urinalysis. Yun po ay included sa atin pong mga... Kasama din pong ultrasound. Yun pong ating 15 diagnostics. Opo. May mga test po na kasama. Okay. So ito yung sa screening ng pasyente o sa consultation ng pasyente. Ito yung site. Na pagka ikaw ay rehistrado na sa Yakap, i-interviewin ka pag ikaw ay na-interview at ikaw ngayon, so maa-avail mo na yung konsultasyon, screening ng cancer at mga laboratory. Opo. Okay. Ngayon, yun naman nga hong paghingi ng libreng gamot. Ano po ang mga proseso noon? Yung pong ating 21 meds, yung po ay under po ng Yakap. Depende po sa Yakap facilities. Kung sila po ay FDA license para mag-issue po nitong ating 21 meds, or kung sila po ay may CAMOA or SDS na pharmacy na FDA license. So yung po ang mag-i-issue ng ating basic 21 meds. So ang basic 21 meds po ay yung mga simple pong mga antibiotic, pang losartan, yung mga pang high blood po, amlodipine, kasama po siya sa 21 meds. Tapos yung naman pong, yan po ang mga basic meds po natin. Yun po ay ibibigay ng Yakap facility. Yun po ay manual prescription. So iba po siya sa PhilHealth gamot. Magkaiba po sila. Paano po, ano ang requirements doon sa Yakap gamot provider? Ano ang mga dadaling ko roon? Halimbawang, kailangan ko ng maintenance medicine, partner. Ano ang dadaling ko para mabigyan nila ako ng gamot? PhilHealth gamot. Sa PhilHealth gamot naman po, meron po tayong tinatawag na gamot app. Siya po ay under po siya ng Chrome browser. Meron po talagang specific na application para po makapag-reseta ang ating Yakap physician. So ito po ay dadaan sa ating pong electronic, hindi po siyang manual prescription. So pag dumaan po ito doon, automatic yung ating pong gamot app na po ang magre-release po, ang magge-generate po ng ating pong prescription.
Meron po siyang specific na unique prescription security code. Specific lang po para dun sa gamot na yon. So halimbawa po, wala siya sa 21 meds, andun po siya sa 54 meds with combination medicines. So ang pasyente po natin, bibigyan po ng reseta with the unique prescription security code, galing po sa gamot app, yung po ay printed out po ang ating prescription galing sa PhilHealth gamot. Hindi po siya manual. If ever man po na manual, dapat meron po siyang UPSC, Unique Prescription Security Code. Kung wala po noon, hindi po mabibigyan ng gamot po ang ating member. Okay. So, hindi po sila makaka-avail ng 20,000. 20,000 po ang ating limit po ng ating gamot, Kada PhilHealth taon. gamot. Yun po ay nakapaloob kada taon. So, saan ka kukuha niya mga prescription, electronic prescription na yan? Saan mo makukuha yan? Kung tayo po ay naka-assign dun po sa selected po natin na YACA facility, halimbawa po ako ay nakarehistro po assign po ako sa Quezon Medical Center. So si Quezon Medical Center po, doon po ako magpapakonsulta. Yung YACA physician po na accredited po at nominated ng QMC, siya po ang magbibigay po sa akin ng reseta. Tapos, So dapat po kung saan po sila naka-assign. Tapos, Doc, may nabanggit po kayo na meron pong, kumbaga, o-order, online para makuha din po yung sinasabi nyong code, tama po ba? So, required din po ito. After nyo po magpa-check up sa ating doktor po, kung saan tayo naka-assign na health facility po, kailangan po bang mag-online pa rin po ba tayo para makakuha po? Sabi nyo po kasi hindi manual yung reseta. Yung encoding po ni physician, ina-encode po siya ni physician sa mismong app po. So si doktor na, ang So ibig sabihin, si doktor Doc, po ang kailangan po, kunyari si Ka Henry ay kailangan, hindi, wag naman si Ka Henry, iba na lang. Kahit ako, sige. Sige. Ako? Kunyari meron po si Ka Henry nga kailangan niyang maintenance. Ako sa high blood May maintenance ka na ba? High blood, Hindi halata. Anyway, may maintenance si Ka Henry sa high blood. Gusto niya pong maka-avail ng gamot, yung libreng gamot under YACAP po, kasi may 20,000 nga po per year. So ano pong una niyang gagawin? Pupunta po siya dun sa hospital o health facility kung saan po naka-assign. Magpapacheck up po siya sa physician o sa doktor. Magre-reseta po yung doktor. Yung assistant po ni doktor o mismong si doktor ang magpapasok sa system. Tama po ba? At magge-generate po yung system, ipiprint out niya po, at yung print out na inibibigay niya kay Ka Henry, at si Ka Henry ay pwede nang kumuha ng kanyang gamot. Tama po ba, Doc? Yes, tama po, Ma'am Karen. Tama po. Alam mo ang gagawin mo, Ka Henry. So dapat, pag pumunta ka doon sa kukunan mo ng gamot, may print out ka nung in-encode nung doktor sa system. Yes po. Pag wala ka nung print... Kasi yung pong prescription na yon, bali na po ang record mo na ito po yung gamot. Kasi may mga window, may window period. Ang ating pong antibiotic, valid lang po siya ng 2 days. Ang lahat po ng gamot, under po, except antibiotic, yun po ay 2 weeks. Kaya Sir Henry, pag ikaw ay pumunta sa pharmacy at lapse ng prescription mo, babalik po kayo sa inyong YACA physician. So papareseta po ulit kayo. Kung antibiotic ang kukunin mo, dapat yung dala mong print out sa loob ng 2 araw, madala mo na. Makuha na. Makuha mo na. Opo. Tapos yung iba pang maintenance. Para hindi po kayo magbayad. Ayun. Yung maintenance, ilang araw yung kailangan makuha mo? Within 2 weeks po. Within 2 weeks. Oo. So malinaw. Sa mga nakikinig sa atin. Okay. Pag kayo ay na-rehistro na ninyo yung mga pangalan ninyo doon sa mga health center, YACA facility, doon na rin kayo magpapacheck up. Tapos pagre-resetahan kayo ng doktor, kung ano ang ire-reseta sa inyo, ipapasok ng doktor sa system. Tapos yung doktor magpiprint out naman ng papel na dadalhin ninyo doon sa nagbibigay ng YACAP gamot.
Yes. Opo, tama po, sir. Ayan. So, kailangan kung antibiotic sa loob ng 2 araw, makuha mo na. Pag hindi mo nakuha, babalikan na naman doon, magpapareseta ka ng bago. So, yung maintenance, Yes. Opo. 4 na araw, dapat makuha mo na. Opo. 2 days po. 2 days. Okay. Opo. At yung... sige po, Doc. Go ahead. Yung pong gamot natin, hindi po siya all meds. Basta tandaan po natin, may gamot po na 54 medicines lang. For now po yun, for this year. Na may Baka listahan. akala po ng ating tagapakinig na lahat po ng gamot ay pwede. Hindi po siya pwedeng lahat ng antibiotic ay pwede pong i-cover. Kung ano lang reseta ng doktor, yun lang naman. Kung anong ireseta ng doktor, di yun ang makukuha mo roon. So, Doc, yung pagkuha naman, saan ba nila pwedeng kunin yung mga gamot kung hawak na po nila yung kanilang reseta? Meron po tayong, as of today, 162 na gamot providers within Calazon area po. Marami na rin po tayo. Marami po tayong private and government facilities po. And then maglalabas po si Region ng QR codes para magkaroon po kayo ng access lahat po ng taga Region 4A or kung saan pong karatig na region, pwede pong iscan yung QR code para malaman po kung saan malapit na yakap, malapit na gamot providers, cancer screening, para hindi po mahirapan. Ganon din po yung list po ng mga gamot. Kasi ang gamot po, hindi po siya lahat sa isang pharmacy pwede po nilang ibigay ang 54 medicines. Meron po tayong pharmacies na 10 lang po ang committed na gamot. Baka akala din po kasi ng tagapakinig natin, ng mga members, na ang isang pharmacy po, yung 54 meds po ay kumpleto. Minsan po may 10 lang, may 15 lang. Opo. Hindi po siya sa lahat. Hindi kasi pag nagreseta naman yung doktor, ipapaliwanag naman siguro sa kanya, no, ito lang ito lang ang kukunin mo ron, ito lang ang ibigay sa iyo. Pero at least sa pag-explain kasi ni Doc, may idea na tayo kung paano na ito muna yung una nating gagawin, ito yung mga kailangan na dalhin, 'di ba? Ang tanong ho, Doc, yung bang mismong pasyente ang kailangan pumunta doon sa gamot na kukunan niya doon sa gamot facility? Paano kung medyo mahina na hindi makalakad? Correct. Pwede bang yung anak ang may dala ng pwedeng representative? Oo. Opo. Inaalaw naman po ang representative, authorized representative, kung hindi po pwede ang ating member. Kailangan lang po magdadala ng authorization letter na may sign po ni member tsaka po ng ating authorized representative, dadala po ng valid ID, both po ni member tsaka po ni representative, para makakuha po ng gamot. Alam nyo naman sa bukid, yung authorization letter, pwede bang isinulat lang sa isang papel na pinapayagan ko ang aking anak na kumuha ng gamot? Inaalaw naman po. Ayun, basta may pirma. Tapos kung hindi po siya makasign, pwede naman po i-thumb mark. Thumb mark na lang. Kahit sa puwit ng kaldero lang. Kahit sa puwit ng kaldero lang na may uling, pwede na yon. Oo. Pero basta hindi mabura. Oo. Basta hindi mabura. Doc, pwedeng magtanong, sabi dito si Dita, isa nating loyal listener, nakikinig siya at nag-message siya sa comment section ng ating FB live streaming. Yung mga OFWs na gustong magmiyembro sa PhilHealth, paano po ba ito? And are they also covered? Pwede silang mag-avail sa yakap. Pero kasi pag OFW ka, syempre nasa abroad ka, di ba? So, paano po kaya yun? Yes po. Ang atin po kasing yakap ay dapat po ay naririto sa Pilipinas. Wala pa po tayong overseas. So, darating po yung time na for overseas din po siya. Sana, no? Kailangan lang po kasi nandito. Opo. By the way, sa mga nakikinig po, itong binabanggit ni Dr. Daisy, although Region 4 po siya, ito po ang patakaran naman. Ito yung sistema sa lahat. Sa buong Pilipinas. Yes, opo. Alright. Doc, yung mga gamot lang, kasi baka mamaya may pumunta na, ay hindi ito yung unang reseta sa akin doktor, halimbawa pupunta doon sa health center, tapos alam niya nung una siya magpa-check up halimbawa sa isang ospital, yung reseta sa kanya iba.
Ngayon, bakit itong ire-reseta ng doktor? Pwede bang mamili yung pasyente ng gamot? Hindi. Hindi po. Oh. Dapat po yun ay nakadepende po sa ating doktor, sa ating pong physician. Ayun, partner. Oo, Opo. kasi. Hindi. Sir Henry, hindi rin po siya pwedeng mag-insist ng laboratories din niya. Gusto kong magpa-ultrasound, gusto kong magpa-x-ray. Yun po ay nakadepende sa ating Sa physician mga doktor. po. Opo. Tapos ma'am, yung iba baka nag-i-expect ng mga mamahaling gamot, yung mga branded. Ano po ba ang mga gamot na makukuha doon sa gamot facility? Yan po ba yung mga generics o paano po ba? Kasi meron po tayong tinatawag na fixed fee. Si PhilHealth po ay may kaukulang amount po ng bawat isang gamot. Yun po naman ay nasa middle range po ng ating pong DOH and PhilHealth na napagkasunduan. Ayun. So yun po ay, kung yun po ay i-commit ni pharmacy na kaya po niya yung price na yun, depende po kung anong brand ang i-commit ni facility. So kung yun po ba ay branded or generic, nasa facility na po siya. Opo, pero maganda nun, 20,000 per year ang bawat isang pasyente. Yun ang allotment sa bawat isang pasyente. Maraming gamot na yun, doktora, no? 20,000? Opo. 20,000. Tsaka malaking tulong na rin na sa mga kailangan regular na uminom ng kanilang maintenance medicine. Kaya lang pala, doktora partner, kung halimbawang ikaw ay PhilHealth member lang, pero hindi ka nagpa-register doon sa Yakap Health Facility Provider, halimbawa doon sa health center o ospital, hindi ka rin makaka-avail ng libreng gamot kasi nga yung reseta ay manggagaling doon sa doktor kung saan ka nakarehistro o naka-assigned. Tama po. Oo, kaya yung mga... Kaya dapat, Sir Henry, pa-member, pa-register na po sila. Oo nga, pumunta sila doon. Kailangan na po sila magpayakap. Oo, magpayakap na yung mga yung mga wala pang kayakap, yung mga hindi pa nayayakap tungkol dito sa pasilidad na ito, yung mga nakikinig sa atin, lalo sa mga bukid-bukid. Pumunta na sila sa health center, tuturuan naman sila. At tutulungan din silang tutulungan din magparehistro. At doon na rin sila i-interviewin kung sila ngayon. Ano ho? So, ano po ito? Tapos Henry, yes po. pwede na po siya idiretso. Pag pumunta po sila sa isang health center na yakap po, didiretsyonihin na po yun. Pwede na pong registration hanggang consultation, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng labs. Didiretso na po siya. Para kumbaga isahang puntahan. Isahang lakad. Isahan na lang po. Opo. Doktora, ito... Iniiwasan din po natin na magpabalik-balik po ang pasyente. Tama. Very hassle po kasi na galing po sa malayo, pupunta pa, pababalikin pa. Kailangan po maging easy accessibility po ang services. Tama naman. Okay. So, doktora, ulitin lang natin ang proseso. Miyembro ka na ng PhilHealth, pero wala ka pang ID, pumunta ka uli sa health center, magpatulong ka para magka-ID. Okay. Pag may ID ka na, pumunta ka uli sa health center, sabihin mo, irehistro ka sa Yakap. Okay. Pag rehistrado ka na sa Yakap, magpakonsulta ka kay doktor ng health center o ng ospital na may Yakap para mabigyan ka ng reseta at yun ang dadalhin mo doon sa parmasya na kayakap ng Yakap para mabigyan ka ng libreng gamot. Ano po? Yan, ayan ang proseso para sa ating mga nakikinig. Pwede ba ang bata daw? Bata, matanda, binata, dalaga, buntis, ano ba yan? Lahat yan. Kasali ba? Lahat po ito, lahat po. Kahit po babies. Mga bagong panganak, basta po ay re-rehistro. Pero teka muna, pwede bang sa isang pamilya raw, wag naman sana, pero inirehistro si baby, inirehistro si tatay, pati si lolo't si lola, kasi baka daw mga ilangan ng gamot, kaya inirehistro na. Pwede daw ba yon? Lahat po. Opo, lahatan po. Hindi lang po isang tao. Ang kailangan po natin makover buong Pilipinas. Hindi lang po isang pamilya lang. Ay, nako. Sa
So ang atin naman pong PhilHealth identification number ay isa-isa po, hindi po per family. Napaain ako sapagkat ang galing magpaliwanag ni Doktora Daisy. Malinaw na malinaw. Kasing liwanag ng kanyang ngiti. Doktora, salamat ng marami sa inyo ha. Nawala yung video ni Doc. Ayun na si Doc. Sige. Doktora, baka may mensahe kayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga facilities, ganon din po ng ating mga members at lahat po ng stakeholders po na tumutulong kay PhilHealth para po mapalawig po ang ating pong yakap, ang outpatient services po ng ating programa, na hindi lang lahat po ng mga Pilipino ay pupunta sa ospital. Ang naging initiative po nito, ma-decongest po natin ang ating mga hospitals. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po at kayo po ay patuloy na tumutulong sa amin sa PhilHealth para po magkaroon po na maiayos po ang mga programa po ni PhilHealth. Alright. So thank you po. Kung ano man po ang aming pwedeng maitulong, very open po ang ating local health insurance offices, ang ating pong regional offices para po sa iyo. Alright. Doktora, salamat po ng marami and have a good one. Salamat. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you po. Si Doktora Daisy Apolinar, ang PhilHealth yakap focal person para sa accreditation ng mga nag-a-apply po ng yakap facilities ng PhilHealth sa mga lalawigan at sa mga bayan-bayan. Thank you so much, Doktora Daisy Apolinar. It is now 6:23 na po ng gabi na. Babalik kami ni Karen. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With
Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! RH. All right, I think that's about us, partner. And 6:29 na. 6:29 na. Ano ba yan? Oo. But by the way, salamat sa ating mga nakapanayam at salamat po sa inyong pakikinig. Hopefully nakapagturo tayo ng kauntit na katulong sapagkat isang advocacy rin kasi namin ni partner yung ganyang kayo ay matulungan at makakuha kayo ng maski pa paano ay libreng gamot. Apakahirap partner sa mahal ng bilihin kung magkakasakit ka pa. Correct, oo. Pagtsagaan nyo lang, pumunta na kayo sa mga health center, magpaturo kayo. Lahat naman yan ay doon ninyo makukuha yung impormasyon din yan. Oo, tsaka pag nasimulan nyo naman na yan, parang kumbaga isahang pahirapan na lang mag-a-apply sa PhilHealth kung hindi po miyembro, kukuha ng PhilHealth ID number. Pagkatapos yan, magpatulong na po kayo na magparehistro sa yakap at pagkatapos po niyan ay wala na, diretso na magparehistro sa yakap at kung saang hospital o health facility po. Baka okay lang, na. Baka lang po medyo magkamali po tayo na pag PhilHealth member ay libre na ang gamot, libre na yung check-up. Hindi po. Kailangan Hindi nyo muna. po kasi lahat eh. Magpaparehistro muna po kayo sa yakap program. Ano po? Para po magkaroon kayo ng libreng konsultasyon at libreng gamot. Alright? At siguro pagliliyan na rin ni Doc kanina, partner, na hindi lahat ng gamot ay covered. Merong mga 52, 54 sabi niya po. Pero malaking bagay na. Usually yan mga gamot sa diabetes tsaka maintenance kasi. Alright. Yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat po. Laging paalala ng programang ito ng aking partner din. Kung gusto po nating umasenso, huwag pong gagawa ng masama sa kapwa. Bagus laging gumawa ng mabuti sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan, lalo na po, napakahirap ng buhay ngayon. Dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH, Usapang Legal. Si Atty. Rina Second yung makakasama. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Bye-bye.
Balansyado! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.